Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po ang Group 5. Ako nga po pala si Dato Hamir Untong. Ang kagrupo ko po ay si Midtimbang Dato Jarel, Bayaw Ibrahim, and Manning Mark Jan. So ang topic namin is about artists and artisans. So, tatalakayin natin yan ngayon. So, bago ang lahat, tatalakayin muna natin ang patungkol sa artist, artisan. Ano ba yung pagkakaiba nito? So, ang artist ay nakatuon sa malikhaing pagpapahayag tulad ng pagpipinta, musika o pagsusulat. Ang artisan naman ay gumagawa ng mga bagay na mas praktikal, ngunit may kasamang malikhaing disenyo tulad ng palayok, tela o webless. Yun. So, parehong mahalaga ang artist at saka artisans. Ipinapakita nila sa kabila ng mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, ang malikhaing isipan ng tao ay nananatiling buhay at hindi mapapalitan ng kahit anong makina. So, dito na tayo sa artist and artisan. In the advent of technology, it is remarkable what has now been made possible. With a click a button, array of overwhelming information is made available, informing every aspect of human life. So, ibig sabihin sa pag-usbong ng teknolohiya, kamahamanga ang mga bagay na naging posible. Sa isang pindot lamang, sa isang button is napakaraming impormasyon na agad makukuha. So, ibig sabihin, sa panahon natin ngayon is umusbog na talaga yung teknolohiya. So, kung gusto mong malaman kung paano gumawa ng painting, so pwede mo na itong i-search sa YouTube na mapapanood ito, ang tutorial kung paano ito gagawin. At makikita mo rin doon yung iba't ibang artistan sa mundo. Then the next is in the fast-paced and highly complex 21st century, there is a real and nagging fear that soon everything may very well be replaced by computers and robots. So, ibig sabihin, sa mabilis at komplikadong panahon ng ika-21 siglo, may totoong takot na baka palitan ang mga computer at robot ang mga halos lahat ng gawain ng tao. So, ibig sabihin, halimbawa, ang mga robot sa ngayon na kayang magluto, magturo at gumawa ng art gamit ang AI. Pero may mga bagay ring nang hindi nila kayang tumbasan tulad ng damdamin o malikhaing idea ng tao. So, ibig sabihin, ang robot hindi rin kayang tumbasan yung tao, na ang tao is may damdamin at may malikhaing idea kumpara sa robot. So, next is this nihilist notion and contested by man, creativity and imagination. Ang ganitong negatibong pananaw ay kinukontra ng mga matitibay na katangian ng tao gaya ng creativity, pagiging malikhain at imahinasyon. So, halimbawa na lamang ang isang pintor ay makakalikha ng obra na nagpapahayag ng damdamin at karanasan ng tao, isang bagay na mahirap iparating sa isang makina. So, the next is the arts is one of the most significant ways in which we try to grapple with how to present unfold. So, ibig sabihin, ang arts ay isa sa mga pinakamahalagang paraan para unawain natin ang kasalukuyang panahon. So, halimbawa sa pamamagitan ng pelikula, musika, and tula na naipapahayag ng mga tao ang mga suliranin sa lipunan tulad ng kahirapan at diskriminasyon. So, the next is art when really understood is the province of every human being. So, ibig dito is ayon kay Robert Henry, ang art ay para sa lahat. Hindi lang ito panlabas na bagay, kundi likas sa loob sa bawat tao. So, halimbawa, ang isang bata
So, nagdo-drawing siya ng papel. So, nagpapakita na ang kakayahang lumikha na hindi mo kailangang maging professional as a artist. So, the next is artist is uh, live in any person. So, ang art ay nasa kahit sino. Kung siya ay may kakayahang lumikha, magtanong, at magpahayag sa sarili. So halimbawa ang isang mananahi na gumagawa ng makukulay na disenyo sa kanyang damit ay isang uri na ng artist. So the next is one of the avenues that make this both possible and exciting is the engagement with art and culture. So isa sa mga paraan para mapapanatili ang at mapapanatili at mapasigla ito ay ang pakikilahok sa art and culture. So ibig sabihin, halimbawa, ang mga cultural festival gaya ng panag ano yan ano yan pana pana panagbinga yun ay mga pagsasama-sama sa isang sining, sayaw at musika na nagpapakita ng kultura ng mga Pilipino. So ganun yun. Ang uli is the lesson will introduce that artists who have dedicated their lives. So ang araling ito ay nagpapakita na ang mga artists inialay ang kanilang buhay sa sining sa pamamagitan ng malikhaing pag-iisip, imahinasyon, at tapang sa buong kasaysayan. So, ang layunin nito is palawakin ang pag-unawa natin sa sining at kultura. Pangalawa is ipinapakita kung paano nakakaapekto ang sining sa produksyon, pagkonsumo, at pagbabago ng distribution ng sining sa lipunan. So, halimbawa noon, mga painting ay nakikita lang sa museo. Ngayon is pwede mo nang i-upload sa social media at makikita ng buong mundo. Yan. So, let's get down to the business. In a Peter Drucker's seminal book, Post-Capitalist Society 1993, he stated that the real controlling resource and the absolutely decisive factor of production is neither capital, not land nor labor. It is knowledge instead of capitalists and proletarians, the classes of the post-capitalist society are the knowledge workers and the service workers. Arguably, one type of knowledge that fuels the 21st century is creativity. This is evident in the recognition that professionals in the creative sector are integral drivers and movers in society, and an integral segment of this sector are artists, but who are they? So ibig sabihin nito is sa aklat ni Peter Drucker sa Post-Capitalist Society 1993 is sinabi niya na ang tunay na mahalagang yaman at pinakaimportanteng salik sa produksyon ay hindi kapital, lupa o paggawa, kundi kaalaman. Yun ang ibig sabihin niya. So, ibig sabihin, ang modernong lipunan hindi na ang may kapital o manggagawa ang may hawak ng kapangyarihan, kundi ang mga may kaalaman, gaya ng mga knowledge workers at mga service workers. Yun. So, halimbawa, ang isang graphic designer o software developer. Ngayon ay pwedeng mas mahalaga kaysa sa isang may-ari ng lupa dahil siya ay may dalang kaalaman.
na kailangan sa digital age. So, sa panahon ngayon, ika-21 siglo, ang creativity o kreatibidad ang isa sa mga pinakamahalagang anyo ng kaalaman. Makikita ito sa pag-angat ng mga tao sa creative sector tulad ng artist. Yun po. So the next is artists have treated a long story. Their roots can likewise be traced in one of the major milestones in human civilization. In the first episode of the video series New Ways of Saying, a project by the New York Times brand studio and jewelry giant Tiffany & Co. Art critic Jerry Saltz 2016 underscore the significance of not only the discovery of the cave paintings but also the paintings themselves. He asserted that this first artist invented a way to get the three-dimensional world in two dimensions and attach value to their own ideas. So, ang ibig sabihin nito, may mahabang kasaysayan na ang artist mula noong sinaunang panahon, malaki na ang papel nila sa sibilisasyon ng tao. Sa isang video series na pinamagatang New Ways of Saying ng New York Times, T-Brand Studio at Tiffany & Co. Sinabi ng art critic na si Jerry Salt 2016 na ang mga sinaunang artist ay lumikha ng paraan para mailipat ang 3D na mundo sa 2D upang may pahayag ang kanilang mga idea. So halimbawa na lamang is guhit sa kuweba, cave paintings. Noon Stone Age, larawan ng hayop, pangangaso, at mga simbolo na nakikita ang mga lugar makikita ito sa lugar na gaya ng France, Spain, Namibia, Australia at Argentina. Bagamat hindi pa itinuturing na art noon, ayon sa sistemang meron tayo ngayon, ito ay ugat ng sining na nagpapahayag ng idea na malikhaing paraan. So, ibig sabihin, ang summary nito is ayon kay Peter Drucker is ang pinakamahalagang yaman ngayon ay kaalaman. So, yun dapat ayon sa kanya. Sa panahon ngayon, ang creativity ay nagpapalakas sa lipunan at dito pumapasok ang artist. So, yun lang po. Next is out of the shadows of those caves, astounding headway was seen moving down history from bronze. I go down to Middle Age in terms of how man continued to utilize his surroundings to create varying expressions of his ideas and feelings. So, ibig sabihin nito is mula sa madilim na mga kuweba noon sa unang panahon, tulad ng painting sa France, is nagsisimula na ang mga tao na paggamit ng sining upang ipahayag ang kanyang damdamin, idea o karanasan. Then is astounding headway was seen moving down history from Bronze Age down to the Middle Age. So sa paglipas ng panahon mula sa Bronze Age hanggang sa Middle Age na mas lumalawak ang gamit ng sining. Ginagamit ito sa rehiyon, arkitektura at pagpapakita
ng kapangyarihan. So halimbawa na lamang sa Bronze Age, mga eskultura at maskara gawa sa tanso o bronze. Ang Middle Age naman is ito yung mga stained glass windows sa simbahan tulad ng sa Notre Dame. Then, man continued to utilize his surrounding to create varying expression. So, ginagamit ng tao ang mga bagay na sa kanyang paligid bilang kagamitan sa sining tulad ng lupa, uling, bato, metal, kahoy at iba pa. Halimbawa, uling para sa pagguhit. Yun po. Luwad para sa mga palayok at estatwa. Next is through the exploration of his immediate environs, new modes, media, and techniques. Sa pagtuklas ng kapaligiran na nabubuo ng mga tao ng iba't ibang paraan ng paglikha ng sining, gumagamit ng iba't ibang media, paraan, at techniques. Halimbawa, ang oil painting sa Renaissance period, and mosaic art sa Byzantine period. So next is the most integral development is the systematization and sophistication. Ang pinakamahalagang pagbabago ay ang pagsasaayos at pag-unlad ng mundo ng sining. Naging professional, respetado at sistematikong larangan ito. Dito lumitaw ang tunay na pagkakakilanlan ng artist. Halimbawa, ang mga art academy tulad ng Florence Academy of Art, mga exhibition o art galleries kung saan ipinapakita ang mga gawa ng mga artist. So, ang sining ay nagsisimula bilang simpleng expression sa kuweba at sa paglipas ng panahon ay nagiging mas sophisticado o technical o organisado. Ngayon, may malinaw ng pagkakakinanlan ng artist. Isang professional at malikhaing individual na may mahalagang papel sa lipunan. So next is the impulse to create is at the core of human civilization. Much like the impulse to communicate through language early on, artists were embedded in the development of culture, and in turn, art was nurtured by the varying cultures in which it existed. The works produced varied from the prosaic to those that explored a wide range of aesthetic possibilities. So, ibig sabihin, sa likas na kagustuhan ng tao na lumikha ay mahalaga sa pag-unlad ng sibilisasyon tulad ng kagustuhan nating makipag-usap sa simula pa lang na naging bahagi na ang mga alagad ng sining sa paghubog ng kultura sa iba't ibang kultura. Naiba rin ang mga anyo ng sining mula sa pang-araw-araw na gamit hanggang sa mga masalimuot na anyo ng estatwa. Halimbawa, ang mga palayok na ginagamit sa sinaunang kabihasnan ng Gresya na may mga guhit ng kanilang mga kwento. Pangalawa is mga tela na may makukulay na disenyo mula sa mga katutubong Pilipino tulad ng tialak ng mga tibuli. Then the next is seen every day the interaction with these objects was internet in the sense that their presence was experienced in the
multitude of ways and in all of the affairs of man or ornamentations in tools and other surfaces, weaving patterns in textiles, visual figures, and the design plan for architectural structures and ritual and burial implements among others. So, ibig sabihin, araw-araw ang mga gawain ng sining ay nagiging bahagi ng ating buhay ng buhay ng tao. Makikita ito sa mga kasangkapan, tela, gusali, at mga bagay na ginagamit sa ritual at libing. Hindi lang ito dekorasyon, ito ay may kahulugan gamit sa pamumuhay. Ginagamit din ang sining upang mabuo ang mga lugar na kung saan nagtitipon ang mga tao. So, halimbawa na lamang dito is disenyo ng banig na may simbolo ng pamilya o komunidad. Pangalawang halimbawa is mga ukit sa mga kahoy na poste sa bahay kubo. Yun po, may simbolo yun. Mga simbahan tulad ng Barasayan Church na may kakaibang arkitektura. Yun. Then, the next is there are numerous monuments and memorials that are plotted over the world, such as the infamous Vietnam Veterans Memorial in Washington, D.C. There are others like the cave paintings that have an aura of mystery like Pyramid of Giza, or have eluded comprehension like the Stonehenge. So, ibig sabihin, maraming monumento na at alaala sa kasaysayan ang makikita sa iba't ibang bahagi ng mundo. Alam naman natin yan. Ang ilan ay nakikilala tulad ng Vietnam Veterans Memorial sa Washington, D.C. Meron ding mga sinaunang sining tulad ng mga guhit sa kuweba, pyramids ng Giza, at Stonehenge na nananatiling palaisipan sa mga tao hanggang sa ngayon. Halimbawa na lamang sa Vietnam Veterans Memorial, alaala ng mga sundalo na lumaban sa digmaan. Pangalawa is cave paintings sa Altamira, Spain. So, larawan ng mga hayop at tao noong unang panahon. Halimbawa din naman, pangatlong halimbawa is Pyramids of Giza sa Egypt. Mga libingan ng mga Pharaoh na may mahiwagang instruktura. Next, the last example, halimbawa is Stonehenge sa UK, mga batong nakatayo na hindi pa lubos na naunawaan na ang gamit nito. Like nakikita niyo dyan sa baba ng aking video. So, next is it was in this slide that artists worked and most of the time the products were considered not as artworks at all, but rather as craft or placed under some other category. The use of word embedded may be taken to mean that what was created automatically circulated in the operation of society and was not integral to an art object, that the identity of the maker be known. It did not take long before this change. So, ibig sabihin,
Noong una, ang sining ay hindi tulad o hindi agad itinuring na art. Ibig sabihin, yung unang panahon is ang sining ay hindi agad itinuring siyang art. Tulad ng pagkakaintindi natin sa ngayon. Itinuturing itong bahagi lamang sa pang-araw-araw na gawain o bilang malikhaing kamay, craft. Ang paggamit ng salitang embedded ay nagpapakita na ang signing ay noon ay hindi para pakilala ang sarili na may gawa, kundi bahagi ng lipunan. Ngunit sa kalaunan nagbabago ito na naging mahalaga na rin ang pagkakakilanlan ng artist. Halimbawa na lamang is mga palamuti o kagamitan gawa sa kahoy na may mga nakalagay na pangalan ng gumagawa. Pangalawa is ngayon nakikita natin ang pagkakaiba. May mga artist na sikat at kinikilala sa kanilang obra tulad ni Johan Luna o Fernando Amor Solo. Yun lang po, that's all. Thank you.